Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 81. Ano? Hindi ka tumatawag? O hindi ka naniniwala na si Jeric ang boyfriend ni Christine? Don't worry, tinawagan ko na ang tita at tito mo. Pupunta sila kaagad sa Ye Mansion. Ngayong gabi, gusto kong malaman ni Jeric, na nang ahas na paglaruan ang damdamin ninyo at ni Christine, kung ano ang kaya kong gawin, si Denton. Malakas na narinig sa tenga ni Claire ang sinabi ni Denton kaya napangiwi siya at nataranta. Kahit alam niyang hindi totoong boyfriend ni Christine si Jeric kundi contract boyfriend lang niya, wala siyang ebidensya para doon. Sinabihan na ng kanyang lolo ang kanyang auntie at uncle na pumunta sa mansyon ng Carter. Pero ibinalita ng kanyang tiyuhin sa birthday party ni Christine na si Jeric ang boyfriend ni Christine. Kung dumating siya ngayon, sasabihin niya bang hindi boyfriend ni Christine si Jeric? Iyon ay ganap na imposible. Pakiramdam ni Claire ay tapos na siya. Pakiramdam niya ay galit na galit ang kanyang lolo sa pagkakataong ito, at tiyak na hindi nito bibitawan si Jeric. Alam niya kung ano ang kaya ng kanyang lolo bago ito nagretiro sa pagiging malupit na mamamatay tao at mandirigma. Pagkatapos ay tumingin siya sa matipunong lalaking nakaitim na may matatalim na palakol na nakasabit sa kanilang mga baywang. Kung dumating si Jeric sa mansyon ng mga Carter, hindi alam kung makakaalis siya ng buhay. Kaya naman, lamambot ang ugali ni Claire, at nakiusap siya sa kanyang lolo, "Lolo, ipinapangako ko sa iyo, simula bukas, hindi ko na makikita si Jeric. Pwede mo ba siyang pakawalan?" Hindi. Agad na pagtanggi ni Denton. "Kung pinakawalan ko siya, magpapatuloy ka sa gulo. Tapos sooner or later, mapapahamak ka. Lolo, hayaan mo na siya. Hindi ako manggugulo, okay?" Patuloy na nagmamakaawa si Claire sa kanyang lolo sa mahinang boses. Talagang balisa siya. Hindi niya talaga alam kung paano. Jeric. Nakiusap lang siya sa lolo na palayain siya. Lihim na natuwa ang tatlong lalaki ng pamilya Palmer nang makita nila ito. Lalo na si Benjamin, naalala niya kung paano naglakas loob si Jeric na kalabanan siya sa restaurant kahapon. Tahimik siyang nanunuya, ang isang hanggal na walang alam ay malapit nang makatikim ng kamatayan sa mga kamay ni Mr. Denton Carter. Gayunpaman, naglagay siya ng isang pagpapahayag ng pag-aalala at nagmamakaawa kay Denton. "Mr. Denton, alam ni Claire na siya ay mali. Pwede ba? Extrang Jeric." Nang makita niyang nagsusumamo si Benjamin kay Denton, bumungad sa mga mata ni Mr. Emerson ang isang bahagya na bakas ng kasiyahan. Naisip niya, talagang karapat-dapat siyang miyembro ng pamilyang Palmer. Ang kanyang pagsusumamo ay isang napakatalino na hakbang, at nakuha niya ang perpektong oras. Maaari itong magbigay kay Denton ng magandang impresyon kay Benjamin. Maaari rin itong maramdaman ni Claire ang pag-aalala at init ni Benjamin. Gayunpaman, nang maisip ni G. Emerson na maaantig si Claire sa pag-aalala ni Benjamin, kabaligtaran ang nangyari. Napakalamig ng mga mata ni Claire habang nakatingin kay Benjamin at sinabing, "Sino ang nangangailangan ng iyong pagpapaimbabaw? Hindi ba ikaw ang gustong mamatay ni Jeric? Sa tingin mo ba dahil lang sa pagpapakita mo, mahuhulog na ako sa mga kalokohan mo at papayag na pakasalan ka? Tumigil ka sa panaginip." Ang mga salita ni Claire, na sinabi sa harap ng mga pamilyang Palmer at Carter, ay napakasakit. Agad na nagdilim ang mukha ni Denton, at isang malakas na aura ang lumabas mula sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Claire. Bigla niyang napagtanto na kahit naglabas siya ng galit ay nagalit din siya sa kanyang lolo. Ngayon, siguradong hindi pa kakawalan ng lolo niya si Jeric. Lalong kinaiinisan ni Claire si Benjamin. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang huwad na kabaitan at katwiran kaya siya ay nasa ganoong problema. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon. Tumingin si Denton kay Claire at mariing sinabi, "Isa, namatay si Jeric. Dalawa, pumili kaagad kayo ni Benjamin ng mapalad na araw para ikasal." Nagulat si Claire. Matagal siyang natauhan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Denton, "Ngunit, Lolo, mayroon tayong kasunduan." Gayunpaman, pinutol siya ni Denton. "Akala ko kakayanin mo ng maayos, pero ngayon parang binaygo mo ako. Kung hahayaan kitang patuloy na magpakatanga,
hindi ka lang maloloko ng isang two-timing na lalaki, kundi masisira mo rin ang reputasyon ng pamilya Carter. Sa puntong iyon, nag-aalala ako na magiging huli na para pigilan kita. Sa makatuwid, para sa kapakanan ng iyong reputasyon pati na rin ng pamilya Carter, ang aming 2 taong kasunduan ay tatapusin ng mas maaga. Sina Benjamin, Wallace, at ang kanyang lolo, si Emerson, ay tuwang-tuwa nang marinig iyon. Ito mismo ang gusto ni G. Emerson, na pagbayaran ang two-timer na si Jerick sa kanyang buhay. Mababayaran din ito si Claire para sa kanyang kahihiyan sa pamilya Palmer sa pamamagitan ng pagpapakasal. Ngayon, walang alinlangang nakamit niya ang kanyang layunin. Lolo. Napuno ng luha ang mga mata ni Claire. Siya ay humakbang pasulong at niyugyug ang braso ni Denton, halos umiiyak. Gayunpaman, inis na sabi ni Denton. Ayaw mong pumili. Kung gayon, ako ang pipili para sa iyo. Pagkasabi nun ay sumigaw siya papunta sa pinto. Mga bantay. Agad na narinig ang mga yabag ng paa. Mabilis na pumasok ang 10 bodyguards na naka-black suit mula sa pinto. Pumunta sila sa sofa at sabay na sinabi kay Denton. Paano tayo magseserbisyo? Mr. Carter. Pumunta sa Villa 1 sa Palazzo at dalhin dito si Herrick Ed. Kung maglakas loob siyang lumaban, patayin mo siya ng walang awa, utos ni Denton na may malamig na kislap sa mga mata. Agad namang sumagot ang 10 bodyguards. Oo, Mr. Carter. Nang marinig ni Claire ang palitan na ito, namutla ang kanyang mukha at bumagsak ang kanyang mga luha. Alam niyang determinado ang lolo niya na kitilin ang buhay ni Jerick maliban na lang kung pumayag siyang pakasalan si Benjamin. Napasulyap siya sa kanyang mga magulang sa asawang mukhang nakadamit at hindi kayang makita siyang ganito. Nakita niya ang mga ito bilang kanyang huling pag-asa. Lumapit siya sa kanyang mga magulang at sinabing, Nay, Itay, pakiusap po sa akin ni Lolo. Hilingin sa kanya na huwag kunin ang buhay ni Jerick. Nang makita ni Christopher at ng kanyang asawa ang mga malungkot sa mukha ng kanilang anak, nakaramdam sila ng empatiya para sa kanya at nabagabag sila. Bagamat walang puso si Denton, si Claire ay sobrang insensitive. Nanghihingi siya ng awa sa lalaking nanliligaw sa kanya. Ito ay halos kapareho ng pagiging walang kwentang award. Sa makatuwid, kahit na mahal nila ang kanilang anak na babae, susuportahan nila ang mga aksyon ni Denton. Lumapit si Miranda para panasan ang mga luha sa mukha ng kanyang anak at sinubukan siyang hikayatin na Claire, makinig ka sa lolo mo. Huwag mo nang isipin si Herrick. Siya ay scum, ikaw ang panganay na anak ng mayayamang pamilya Carter. Tanging ang isang namumukod tanging tao tulad ni Benjamin ang maaaring ipagkatiwala mo sa iyong kaligayahan. Nang marinig ito, alam ni Claire na hindi siya tutulungan ng kanyang ina na humingi ng awa sa kanyang lolo. Hindi napigil ang tumulo ang kanyang mga luha. Matapos matanggap ng 10 bodyguard ang kanilang order, tumalikod na sila at papalabas na sana ng villa. Clast Vs Flash na may determinasyon bilang siya ay gumawa ng kanyang desisyon. Upang mailigtas ang tatlo, nagpasya siyang pumayag sa kahilingan ng kanyang lolo at piliing pakasalan kaagad si Benjamin. Ibinuka ang kanyang balakang na ang ganda. Ngunit walang mga salita baka lumabas. Hindi mo na kailangang ipadala ang iyong mga tao sa palazzo, nandito na ako. Sa sandaling iyon, isang malinaw na boses ang tumunog sa pintuan ng mungan. Nang marinig ang boses na ito, nagulat si Claire. Naisip niya, boses ba yan ni Jerick? Napatingin agad ang lahat ng nasa sala sa harap ng pinto. Pumasok ang isang lalaki na nakangiti. Si Jerick iyon. Sabay na pumasok sa likod niya ang 2 pang tao, si David at Christine. Ang mga mata ng 3 lalaking Palmers ay kumislap sa pananabik. Dahil narito ang mga Fosters, tiyak na naghihintay ang isang magandang palabas. Kabanata 82. Lumakad si Jerick sa entrance at agad na nakita ang line-up sa bahay ng Carter. 12 ng lalaking nakaitim na may 2 palakol na nakasabit sa kanilang mga baywang ay nakatayo sa 2 hanay, na naglalabas ng nakakapanghinayang hangarin sa pagpatay. Gayunpaman, kumilos si Jerick na parang wala siyang nakita. Kalmado siyang naglakad sa 2 hanay ng mga lalaking nakaitim at pumunta sa sofa sa sala.
Humingi siya ng paumanhin kay Claire at sinabing, "Sorry I'm late, Claire." Nakabawi si Claire sa kanyang pagkagulat, bakit pumunta si Jeric sa bahay ng pamilya Carter. At ngayong dumating na siya, papayagan ba siya ni Lolo na umalis ng ligtas? Ang mga kaisipang ito ay lalong nag-alala kay Claire para kay Jeric. May gusto siyang sabihin, ngunit bahagyang tumango si Jeric sa kanya at binigyan siya ng nakakapanatag na tingin. Natarante ito kay Claire. Marunong kaya si Jeric kung paano haharapin si Lolo? Sa oras na ito, magalang na yumuko si Jeric kay Denton, na nakaupo sa sofa na mukhang marangal at makapangyarihan, at sinabing, "Nice to meet you, Mr. Carter." Nakatutok ang mga mata ni Denton sa mukha ni Jeric. Hindi siya nagsalita, at hindi rin siya gumawa ng anumang paggalaw. Matalim ang kanyang tingin habang nakatitig kay Jeric. Naramdaman ni Claire, ng kanyang mga magulang, at ng 3 tauhan ni Palmer na parang tumigas ang hangin. Masyadong mapang-api ang kapaligiran na halos malagutan ng hininga. Gayunpaman, nagpatuloy lang si Denton sa pagtitig kay Jeric at walang balak na bawiin ang kanyang tingin. Mula nang pumasok siya sa bahay ay pinapansin niya si Herrick. Nais niyang makita kung si Jeric ay nataranto o natatakot nang makita ang kanyang mga gwardya. Gayunpaman, hindi nagpatinag si Herrick. Hindi siya natatakot sa pamatay na aura ng black-clad figures, at hindi rin siya natatakot sa nakakatakot na malamig na liwanag na nagmumula sa mga palakol sa kanilang mga baywang. Nakataas ang ulo niya habang naglalakad, at parang wala siyang pakialam sa sarili niyang buhay. Hindi maiwasan ni Denton na magulat. Ang mga lalaking ito na nakasuot ng itim na may dobleng palakol sa kanilang mga baywang ay pawang mga mandirigma na malamig ang dugo na kanyang nilinang. Ang lamig at hangarin ng pagpatay na kanilang ibinubuga ay sapat na upang takutin ang mga ordinaryong tao at manghina ang kanilang mga paa. Tanging isang tao lamang na may pambihirang tapang ang maaaring magmarcha pasulong na nakataas ang ulo at kalmado ang mukha sa pamamagitan ng pagbuo ng mga mandirigmang ito. Ang tapang ni Jeric ay lampas sa inaasahan ni Denton. Tinitigan ni Denton si Herrick. Nais niyang malaman kung magagawa ni Jeric na manatiling kalmado sa ilalim ng kanyang makapangyarihang tingin. Gayunpaman, kahit na gusto ni Denton na gamitin ang kanyang makapangyarihang aura para pilitin si Jeric na magpasakop, hindi nagbago ang ekspresyon ni Jeric, na parang wala siyang nararamdaman. Ginawa. Si Jeric ay hindi nagpapanggap na kalmado, siya ay talagang kalmado dahil siya ay nagtataglay ng walang katulad na lakas sa loob. Ang napakaraming mana sa kanyang katawan ay walang katapusang umiikot sa kanyang mga sisidlan ng mana. Hindi siya kayang takutin ng mabangis na aura ni Denton. Kahit na ang isang grupo ng mga mabangis na leon ay nakatingin sa kanya na puno ng puot, ang kanyang ekspresyon ay hindi magbabago kahit kaunti. Kaya naman, ang ekspresyon ni Jeric ay katulad ng isang nagyelo na lawa napakakalma na nakakainis. Si Denton, na dating makapangyarihang figure sa Oakhaven, ay talagang nakaramdam ng pagkatalo. Ito ay isang bagay na hindi niya pinangarap na isipin. Siya ay naging makapangyarihan at maimpluwensya sa loob ng ilang dekada at ito ang unang pagkakataon na ang isang tao ay ganap na hindi natatakot sa kanyang mapang-ipong kapangyarihan. Bukod dito, si Jeric ay hindi isang matandang master, ngunit isang binata lamang. "Tatay, narito ang iyong manugang para makita ka." Maya-maya lang ay may boses na gumagalang. Natauhan si Denton at inalis ang tingin sa mukha ni Jeric. Napatingin siya kay David na nakaharap. Nang batiin ni David si Denton, nagpakita ang kanyang mukha ng paggalang at bakas din ng pagkagulat nang makita ang mga phantom guards ng kanyang biyenan na nakatayo sa porma sayon. Sa mundo ng negosyo, si David, na nakakita ng lahat ng uri ng kaguluhan, ay walang takot. Si Denton ay isang exception, dahil si Denton ay dating isang makapangyarihan at makapangyarihang bayani. Ang kanyang aura, na nabuo sa pamamagitan ng pagpatay at pagdanak ng dugo, ay hindi isang bagay na maihahambing sa isang negosyanteng tulad ni David. Napatingin si Denton sa kanyang manugang na magalang na nakatayo sa kanyang harapan ng hindi nangangahas na huminga ng malakas. Pagkatapos ay inalis ni Denton ang kanyang nakamamatay na ekspresyon na nakatutok kay Jeric. "David, umupo ka." "Oo, Mr. Carter."
Matapos batiin ni David si Christopher, ang kanyang asawa, at ang tatlong miyembro ng pamilya Palmer, umupo siya sa sofa. Sa pagkakataong ito, lumapit din si Christine, ngunit dahil sa pagkakaporma ng mga lalaking nakasuot ng itim sa sala, namutla ang kanyang mukha. Lolo, para saan ang mga taong ito dito? Naghihinala niyang tanong. Hindi siya sinagot ni Denton bagkus sinabi niya, Christine, maupo ka muna. Kaya wala siyang choice kundi ang pumayag at umupo sa tabi ng kanyang ama, si David. Pagkatapos ay tumingin si Denton kay David at itinuro si Herrick. David, sasama ba siya sa iyo? Tumango si David at sinabing, tama yan. Si Jerick ay nasa bahay ko. Noong nalaman niyang gusto mo kaming makita, gusto ka rin niyang makita, kaya sumama siya sa amin. Nagtaka ito kay Denton at ikinagulat din ni Claire, ang kanyang mga magulang, at ang mga Palmer. Gustong makita ni Jerick si Denton. Bakit gustong makita ni Jerick si Denton? Bahagyang kumunat ang noo ni Denton. Sa halip na tumingin kay Jerick, tinanong niya si David, ano ang problema? Sabi ni David, sinabi sa akin ni Jerick na mahal talaga nila ni Claire ang isa't isa, kaya gusto kanyang makita. Nang marinig iyon, hindi lamang ang mga miyembro ng pamilya ni Denton ang nagulat, kundi pati na rin ang tatlong miyembro ng pamilya Palmer. Anong ibig sabihin ni David? Ibig sabihin ba nito ay alam niyang may gusto si Jerick kay Claire kaya dinala niya ito sa bahay ng pamilya Carter? Pero di ba boyfriend ni Jerick Christine? Nataranta ang lahat. Natural, napansin ni David ang pagtataka ng lahat. Paano siya magiging handa na sabihin iyon, kung hindi ito kagyat? Sinabi na ni Jerick kay David na nakilala niya si Benjamin sa restaurant at nagpanggap na nobyo ni Claire para matulungan itong makaahon sa gulo. Sinabi rin ni Jerick kay David na nagpadala si Benjamin ng mga tao para sundan siya at si Claire. Para sumuko na si Benjamin, nagpanggap pa silang dalawa na naghahalikan sa loob ng sasakyan. Sa huli, iniulat ni Benjamin ang lahat ng ito kay Denton. Ito ay labis na ikinagalit ni Denton kaya't hiniling niya na pakasalan kaagad ni Claire si Benjamin. Bukod dito, papatayin ni Denton si Jerick para mawala ang anumang problema sa hinaharap. Sinabi ni Jerick na sinabi sa kanya ni Claire ang lahat ng ito at sinabi pa niya na kung kailangan niyang pakasalan si Benjamin, mas gugustuhin niyang mamatay. Sa makatuwid, upang mailigtas si Claire at hindi hayaang mamatay si Herrick sa kamay ng kanyang biyenan, nangako si David na tutulungan silang malampasan ang krisis na ito ngayong gabi. Kaya naman sinabi niya ang mga nakakagulat na salita. Siyempre, hindi alam ni David na hindi sinabi ni Claire kay Jerick na pinilit siya ni Denton na pakasalan si Benjamin at gustong patayin si Herrick. Sa halip, natutunan ni Jerick ang mga ito ng maaga sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang mata ng Diyos. Tungkol naman sa sinabi ni Claire na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa pakasalan si Benjamin, natural na isang kasinungalingan ang ginawa ni Jerick para maging apurado ang usapin. Ang epekto ay maliwanag. Kaagad na nangako si David na tutulungan si Herrick. Sa wakas ay nag-react si Denton. Tumingin siya kay David na may pagtataka sa mukha at sinabing, hindi mo ba ibinalita sa birthday party ni Christine na si Jerick ang boyfriend ni Christine? At ngayon gusto niya si Claire. Hindi ka ba nagagalit dyan? Ito rin ang gustong malaman ng iba pang miyembro ng pamilyang Carters at Palmer. Gayunpaman, natawa si David at sinabing, hahaha, Mr. Denton, mahabang kwento. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ng dahan-dahan. Kabanata 83. Ang kasintahan ng kanyang anak na babae ay nagkagusto sa ibang babae, ngunit si David ay hindi nagalit dahil dito, ngunit siya ay tila handang tumulong. Mayroon bang paliwanag para dito? Ang sinabi ni David ay nakalilito sa Carter family at sa tatlong miyembro ng Palmer family, naramdaman nila na ito ay medyo hindi kapanipaniwala. Matagal na natigilan si Denton bago niya tinanong si David, can you explain this? Tumango si David. Sa totoo lang, hindi boyfriend ni Christine si Herrick. Nagulat ang lahat sa sinabi ni David, lalo na si Claire. Napailing na lang siya. Hindi kaya nasabi na ng kanyang pinsan na si Christine sa kanyang tiyuhin ang buong katotohanan. Hindi napigilan ni Emerson na magtanong, Mr. Foster, bakit mo in-announce sa birthday party ng anak mo na boyfriend niya si Herrick?
Ang dahilan kung bakit niya tinawag si David na Mr. Foster ay dahil hindi siya ang tunay na kamag-anak ni David, walang paraan na matawag niya ito sa kanyang pangalan. Higit pa rito, dahil si David ay napakahalaga sa Oak Haven Business Circle, siya ay kilalang kilala at maimpluwensyang, kaya dapat siyang tawaging maayos bilang Mr. Foster. Nakangiting sabi ni David, ang dahilan kung bakit ko ibinalita sa party na si Jeric ang kasintahan ni Christine ay dahil ayaw kong itulak ang aking anak na babae sa hukay ng mga Chapman. Nang marinig ito, tila naintindihan nila Emerson, Denton at iba pa. Ang pamilyang Chapman ay nagsinungaling tungkol sa kanilang bakuna at ngayon ay kapwa na hatulan si Roger at ang kanyang asawa, pati na ang mga senior executive ng kumpanya. Ang pamilyang Chapman ay nabangkarot at nawasak. Kung magkakasama sina Christine at Marco, walang pinagkaiba sa kanya ang nahulog sa apoy. Hindi kaya may alam na si David bago ang insidente ng Chapman family. Para bang hinuhulaan ang mga pagdududa ng lahat, nagpatuloy si David, tamahan bago pa maimbestigahan ang pamilya Chapman, alam ko na ang kanilang bakuna ay isang panloloko. If you want to ask me how I knew about it, dahil malapit ang relasyon namin ni Roger kaya alam ko din ang tungkol sa mga affairs niya. At saka, noong nalaman kong panloloko ang bakuna nila, pinayuhan ko siyang huwag lumabag sa batas, pero hindi niya ako pinakinggan. Kaya naman pinayagan ko ang kaklase ni Christine na si Jeric na magpanggap na boyfriend niya para madali niyang masira ang relasyon niya sa pamilyang Chapman. Sa ganitong paraan, ang pamilyang Foster ay hindi madadami ng pamilyang Chapman. Nang marinig ito, ang mga salita ni David, si Denton at ang iba pa ay nagulat, lalo na sina Emerson at Benjamin. Sila ay orihinal na naniniwala na dahil si Jeric ay nobyo ni Christine at isang two-timer, ang pamilya Carter at ang pamilyang Foster ay maaaring parusahan si Jeric ng magkasama. Si Jeric ay magiging isang hinamak na daga na mamamatay ng kakilakilabot. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na sasabihin ni David na si Jeric ay hindi tunay na kasintahan ni Christine. Isa lamang siyang pansamantalang upahang artista na pumihil kay Christine na masangkot sa iskandalo ng pamilya Chapman. Tuluyan na silang napatulala. Maging si Emerson, isang matandang sorrow na hindi kailanman nagkamali sa pagkalkula ng anuman sa kanyang buhay, ay naliligaw sa ganoong kahihinatnan. Mayroon bang ibang paraan para patayin si Jeric? Matagal bago bumalik sa katinuan si Denton. Ito ang unang pagkakataon na nabigla siya ng maraming beses sa napakaikling panahon. Napakaraming hindi inaasahang pangyayari ngayong gabi. Maging si Denton, na nakakita ng maraming kamanghamanghang bagay, ay nagulat. Ang mga salita ni David ay may katuturan at makatwiran. Bagamat matalino para sa kanya na gumawa ng ganoong mga kaayusan upang hindi madamay ang pamilya Foster ng pamilya Chapman, sa makatuwid ay nailigtas ang pamilya Foster ng maraming hindi kinakailangang problema, tumingin pa rin si Denton kay Christine at muling nagtanong, Christine, sinabi ng iyong ama na hindi mo totoong boyfriend si Jeric. Ito ba? Tumango si Christine na may seryosong ekspresyon sa mukha kay Denton at sumagot, Opo, Lolo. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang bag at kumuha ng isang dokumento. Ibinigay ni Christine ang dokumento kay Denton at idinagdag, Lolo, ito ang kontratang pinirmahan ko kay Jeric. Kinuha ni Denton ang kontrata at nagulat muli matapos itong basahin. Nabasa niya na nagpapanggap na mag-asawa sina Christine at Jeric. Lahat ng uri ng detalye ay nakasulat sa kontrata, wala siyang choice kundi maniwala. Nang makita ang ekspresyon ni Denton, alam ni na Emerson, Benjamin, at Wallace na naging masama ang sitwasyon para sa sila. Mukhang tiyak na hindi boyfriend ni Christine si Jeric. Dahil hindi boyfriend ni Christine si Jeric, hindi nagkasala si Jeric sa pagdaraya. Bukod dito, hindi kailanman nilabag ni Jeric si Claire ang kasunduan sa pagitan ni na Claire at Denton. Tumingin si Denton kay Emerson at sinabing, Emerson, nakita ko na ang kontrata. Hindi naman kasi boyfriend ni Christine si Jeric. Gusto mo rin bang basahin ito? Tila napahiya si Emerson at sumagot, Denton, dahil nakita mo na, hindi ko na kailangan. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng labis na kahihiyan si Emerson. Sa huli, ang buong sitwasyon ay hindi tulad ng naisip niya.
Nagulat din si Benjamin. Dahil hindi manloloko si Herrick, hindi na kailangang pakasalan siya kaagad ni Claire. Gayunpaman, hindi niya gustong hayaang magkasama sina Claire at Jeric. Mr. Carter, kasalanan ko itong hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, lahat ito ay dahil sa takot kong masaktan si Claire. Masyado akong nag-alala. Patawarin mo ako, agad na humingi ng tawad si Benjamin kay Denton. Sinulyapan ni Denton si Benjamin at sinabi sa malamig na boses, ginagawa mo ito para sa kapakanan ni Claire. Hindi kita sinisisi. Bagamat mukhang hindi sinisisi ni Denton si Benjamin, talagang hindi siya nasisiyahan sa pamilya Palmer. Kung hindi pa sinabi sa kanya ni Emerson na may relasyon si Herrick, hindi siya mag-set up ng ganoong eksena sa pamamagitan ng pag-imbita kay David at sa kanyang anak na babae na may napakalaking fanfare. Ang pinaka-ikinahihiya niya ay bago niya malaman ang katotohanan, nagpasya siyang pagbawalan si Claire at Jeric na magkasama, at tinanggihan ang kasunduan kay Claire. Para sa isang taong tulad niya, na ipinagmamalaki ang kanyang sarili sa pakikitungo sa iba ng may katwiran, nawalan siya ng respeto. Mr. Benjamin, hindi ko talaga inaasahan na maniniwala ka sa sinabi ni Marco Chapman. Hindi mo ba alam na ang bakuna ng Chapman family ay talagang isang panloloko? Naniwala ka pa rin ba sa sinabi niya na totoo? Sa puntong ito, nagsalita si Herrick, na stoically nanunood. Ang kanyang mga sarkastikong salita ay nakatutok kay Benjamin. Mr. Benjamin, may pagkakaibigan kayo ni Marco Chapman. Magkasama ang mga ibon ng isang balahibo. Gusto mo bang maging hamak na katulad niya? Mabilis na naagnas ang ekspresyon ni Benjamin, nag-aalab ang galit sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Jeric. Galit na galit ang sinabi ni Jeric, hindi lang siya kinukutya dahil sa pakikipagtambal niya kay Marco, tinatawag din niya itong scum. Isa pa, pinagalitan niya siya sa harap ng mga Carters at Palmers. Paanong hindi siya magagalit? Gayunpaman, kahit galit si Benjamin, alam niyang hindi niya kayang mawalan ng kontrol sa harap ng pamilya Carter. Sa halip ay natawa siya sa galit. Nakatitig ng may pang-aalipusta kay Jeric, sinabi niya, Jeric Re, huwag kang maglakas loob na gumawa ng mga maling akusasyon tungkol sa akin. Kailan ako nakasama ni Marco? Ikaw ang nobyo ni Christine, ito ay isang bagay na alam ng maraming tao mula noong partido. Paano ito naging impormasyon na sinabi sa akin ni Marco? Kailangan na niyang dumistansya kay Marco. Kahit na alam ni David na upang maprotektahan ang pamilyang Foster at ang kanyang anak na babae, kailangan niyang putulin ang ugnayan sa Chapman family. Natatakot siya na si Denton at ang kung alam ni Denton na malapit siya kay Marco, at lahat ng impormasyon niya ay nagmula sa Carter family ay labis na magalit. Iisipin siguro nila na isa siyang walang kwentang degenerate na nakasama ni Marco. Ito ay maaaring makaapekto sa kasal sa pagitan ng mga Carters at Palmers. Gayunpaman, ngumiti si Jeric at sinabing, ganun ba? I saw Marco stalking us yesterday sa underground parking. Pagkatapos noon, gusto kong malaman kung sino ang nagtanong kay Marco na sundan kami at palihim na kunan kami ng litrato, kaya pumunta ako sa mall security monitoring room at nag-browse sa surveillance video ng underground parking lot para makagawa ng kopya. Gusto mo ba? Para tingnan. Sa puntong ito, kinuha ni Jeric ang isang maliit na memory card mula sa kanyang bulsa. Nang mapansin ni Benjamin ang memory card sa kamay ni Jeric ay agad na nagbago ang ekspresyon nito. Nagulat siya at hindi nakapagsalita. Kabanata 84. Nang mapansin ni Denton, mga magulang ni Claire, David, at Christine ang pagbabago ng ekspresyon ni Benjamin, agad nilang napagtanto na nagsasabi si Jeric ng totoo. Ang mga magulang ni Denton at Claire ay partikular na nabigo kay Benjamin sa sandaling ito. Hindi nila inaasahan na si Benjamin ay maiuugnay pa rin kay Marco kapag alam na ng lahat sa Oak Haven ang tungkol sa pagkabangkarote ng pamilyang Chapman at ang pandaraya sa bakuna. Hindi naintindihan ni Denton si Claire sa pagkakataong ito at pinahiya pa ang sarili sa harap ng lahat. Ang dahilan ay talagang naniwala si Benjamin sa mga salita ni Marco. Galit na galit si Denton kay Benjamin. Laking gulat din nina Emerson at Wallace matapos nilang marinig ang sinabi ni Jeric.
Nangolekta si Jeric ng ebidensya na nagpapatunay kung paano pinapunta ni Benjamin si Marco para stalk sina Jeric at Claire. Ang katotohanan ito ay isang ganap na pagkabigla para sa kanila. Ngayon ang pamilya Bonner ay nasa isang malaking kawalan. Gayunpaman, nasisiyahan si Claire. Hindi niya inaasahan na si Jeric ay nakalap ng lahat ng ebidensyang ito ng palihim. Ngayong gabi, marami siyang natanggap na magandang balita. Una, sinabi sa kanya ng kanyang tiyuhin na hindi totoong boyfriend ni Christine si Jeric. Pagkatapos ay kinumpirma ng kanyang lolo na walang relasyon si Jeric sa dalawang babae. Sa huli, nahuli ni Jeric ang kahinaan ni Benjamin. Napansin na niya kung paano tahimik na nagbago ang ugali ng kanyang lolo at magulang kay Benjamin, at napansin din kung gaano sila inis sa pamilya Palmer. Siyempre, hinding-hindi papakawalan ni Claire ang ganoong magandang pagkakataon. Benjamin, di ba sabi mo hindi ka nakikipag-ugnayan kay Marco? Bakit ang tahimik mo ngayon? Nagi-guilty ka ba? Tumingin sa kanya si Claire na may pagtataka. Sa harap ng kanyang sagot, namula si Benjamin, ngunit hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita. Dahil kahit anong sabihin niya, mas lalo lang nitong ipapahiya ang sarili niya. Bukod dito, walang pinagkaiba kung inamin niyang hiniling niya kay Marco na i-stalk si Claire o hindi. Dahil sa memory card na nasa kamay ni Jeric ay naglalaman ng mga video files tungkol sa lahat ng nangyari sa pagitan nila ni Marco sa underground parking lot kahapon. Nang makita ni Denton ang nahihiya at walang imak na sina Benjamin, Emerson, at Wallace, nagtampo si Denton. Sinabi niya kay Benjamin, gabi na. Siguradong pagod si Ginoong Benjamin. Mangyaring bumalik upang magpahinga. Nagulat si Benjamin at agad na tumingin kay Mr. Carter. Malaki ang naging reaksyon niya dahil tinawag siya ni Mr. Carter bilang Mr. Benjamin, sa halip na, Benjamin, gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Bagamat ito ay nagpapahiwatig ng paggalang, nagpahayag din ito ng isang pakiramdam ng hindi pamilyar at distansya. Halatang lumayo si Denton kay Benjamin. Paanong hindi mabigla si Benjamin sa katotohanang ito? Malinaw na naunawaan nina Emerson at Wallace ang ipinahihiwatig ni Denton. Denton, kasalanan ko ang lahat ng ito. Hindi ko naturuan ng maayos si Benjamin, kaya kinulam siya ng isang hamak na katulad ni Marco. Tuturuan ko siya ng magandang leksyon. Agad na nagsalita si Emerson bilang pagtatanggol sa apo. Tila mataimtim din si Wallace nang simulan niyang pagsabihan si Benjamin, Benjamin, putulin mo na ang pagkakakilala mo kay Marco at dapat mong pagnilayan ang iyong mga pagkakamali. Kilalang kilala ni Benjamin ang kanyang lolo at ama. Mukhang mahigpit ang mga ito, ngunit sa totoo lang, tinutulungan nila siyang makaalis nito. Agad siyang nagpakita ng panghihinayang sa kanyang mukha at sumagot na nakayuko, fine, gagawin ko ang sinabi mo. Nang makitang malapit na ang alis, ngumiti si Emerson ng paumanhin, Denton, sorry talaga sa nangyari ngayon. Huli na ngayon. Iimbitahan kita sa hapunan sa ibang araw bilang paghingi ng tawad. Palm. Gayunpaman, si Denton ay tila solemn na at sinabi. Sandali lang, M. Natigilan si Emerson ngunit nagtanong, ano ang maaari kong gawin para sa iyo, Dentor? Umiling si Denton. Wala naman. Pero mas mabuting may ipaliwanag ako sa iyo. Si Claire at ang kanyang mga magulang ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya. Gusto nilang lahat malaman kung ano ang gusto niyang sabihin kay Emerson. Pilit nang umiti si Emerson. Ano iyon, Denton? Emas, ang daming nangyari ngayong gabi dahil sinabi mo na magkasabay si Jeric kay Claire at Christine. Para sa kapakanan mo, tinawag ko ang lahat ng taong sangkot dito at tinanong ko sila ng lahat. Tumingin si Denton kay Emerson at tumawa. Ngunit ngayon, nalaman kong hindi ito totoo. May naniwala lang sa salita ng masamang tao. Bilang resulta, lahat ay nasaktan. Ang mga kalamnan sa mukha ni Emerson ay naging matigas. Siya ay lubos na napahiya. Naisip niya saglit na makakatakas siya dito sa pamamagitan lamang ng ilang mga katagang walang kabuluhan. Ngunit ngayon ay tila hindi isang lalaking ganoon kadaling lokohin si Denton. Dahil sa sobrang galit niya. Denton, kasalanan ko ta. Hindi ko na dapat sinabi sa iyo ang tungkol dito. Nakasagot lang ng ganito si Emerson. Gayunpaman, umiling si Denton.
Amos, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Dapat kang humingi ng tawad sa aking apo na si Claire at sa kanyang kasintahang si Herrick. Nove, pinagsabihan ng apo ko dahil sa iyo. At siya ay lumuhan ng kalungkutan. Ikaw at ang apo mo ay inakusahan si Jerick na may relasyon sa dalawang babae. Muntik ko na siyang mapatay dahil doon. Sa puntong ito, nagliwanag ang mga mata ni Denton sa galit. Tumingin siya kay Emerson at nagtanong, Amos, hindi mo ba naisip na dapat kang humingi ng tawad? Sa kanila. Namutla ang mukha ni Emerson at nanlaki ang mga mata. Ano? Hindi siya makapaniwala na hihilingin sa kanya ni Denton, ang pinuno ng pamilyang Palmer, na humingi ng tawad kina Jerick at Claire, ang dalawang juniors ng pamilya. Iyon ay masisira ang kanyang reputasyon sa Oakhaven. Kitang-kita na ngayon ang kahihiyan ni Emerson. Gayunpaman, napagtanto niyang seryoso si Denton tungkol dito. Kung hindi niya kayang bigyang kasiyahan si Denton ngayon, ang matuwid at mapagpasyang lalaking ito ay magiging pag-alit sa pamilya Palmer. Pero, paano siya hihingi ng tawad kina Jerick at Claire? Si Claire at ang kanyang mga magulang, si David at ang kanyang anak na babae, maging sina Benjamin at Wallace ay labis na nabigla. Si Jerick lang ang nanatiling kalmado. Hindi na siya nagulat na gusto ni Denton na humingi ng tawad si Emerson sa kanyang pamilya. Sa kanyang palagay, si Emerson at ang kanyang pamilya, na may masamang intensyon at handang manakit ng mga tao, ay dapat parusahan ng mga Phantom Guard sa bulwagan ng matalas na palakol, upang malaman nila ang kahihinatnan ng kanilang pag-uugali. Ang paghingi ng tawad ay hindi makapagbibigay sa kanila ng sapat na sakit. Sa kabilang banda, hinangaan ni Jerick si Denton sa kakayahang makilala ang tama sa mali. Mr. Carter, ako ang nagsimula ng lahat at sinali ang lolo ko dito. Ako dapat ang humingi ng tawad, hindi siya. Lumabas si Benjamin na may determinadong ekspresyon sa kanyang mukha. Napagpasyahan niyang gawin ito dahil hindi kailanman maaaring humingi ng tawad ang kanyang lolo kina Jerick at Claire. Ito ay magiging kahihiyan sa buong buhay ng kanyang lolo. Pero kung hindi sila humingi ng tawad, makakaapekto ito sa relasyon ng dalawang pamilya. At hinding-hindi niya mapapangasawa si Claire. Kung hindi niya kayang tiisin ang kahihiyang ito, masisira niya ang pangunahing halaman. Kaya naman, nagpasya si Benjamin na tiisin ang kahihiyan at humingi ng tawad kina Claire at Jerick. Kabanata 85. Lumapit si Benjamin kay Jerick at bahagyang ibinaba ang ulo. Jerick pasensya na. Dapat pala hindi na lang ako nagpadala sa iyo para sundan ka at dinadala ka ng sobrang gulo. Ang paghingi ng tawad kay Jerick ay nangangahulugan ng malaking kahihiyan para kay Benjamin. Pakiramdam niya ay parang isang makamandag na ahas ang kumagat sa kanyang puso. Para sa kanya ito ay hindi maipaliwanag na pagpapahirap. Sumusumpa siya sa kanyang puso. Ngayon ay iniyuko ko ang aking ulo sa iyo at humingi ng tawad. Pero isang araw, papaluhod kita sa harapan ko na parang aso. Gayunpaman, napangisi si Jerick sa kanyang paghingi ng tawad. Sa tingin mo ba sapat na ang paghingi ng sorry? Nagulat si Benjamin sa mga salita. Sumilay ang galit sa kanyang mga mata. Anong ibig niyang sabihin? Naisip niya. Siya, ang young master ng pamilya Palmer, ay humingi ng tawad sa kanya. Hindi pa ba sapat ang naisip niya? Maging ang mga mata nina Emerson at Wallace ay kumikinang sa galit. Akala nila ay napakalayo na ni Jerick. Halata na gusto niyang pahirapan si Benjamin para ipahiya siya. Medyo naguluhan din si Denton. Hindi tinanggap ni Jerick ang paghingi ng tawad ni Benjamin. Ano ang gusto niyang gawin niya noon? Pinipigilan ng sumambulat na galit sa kanyang puso, tumingin si Benjamin kay Jerick at nagtanong, Jerick maliban sa paghingi ng tawad, ano pa ang magagawa ko? Napangiti si Herrick. Kung sapat na para sa iyo ang paghingi ng tawad, maaari akong humingi ng paumanhin pagkatapos kitang patayin, kung gayon magiging maayos ang lahat. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Wallace. Galit na sabi niya, Jerick sobra na. Bagamat ako ay mali, hindi ka nagdusa ng anumang malaking pinsala. Tumingin si Jerick kay Wallace at sinabing, sa wakas ay nagsasabi ka na ng totoo. Ayon sa iyo, hindi ako pinatay ni Mr. Carter, so ibig sabihin walang nasaktan.
Ang iyong paghingi ng tawad ay hindi sinsero. Gumagawa ka lang ng palabas kay Mr. Carter, tama ba? Jerick huwag mong subukang gumawa ng maling paratang sa akin. Taos-puso ang paghingi ko ng tawad. Pero siniraan mo ako. Galit na galit si Benjamin. Kinutya ni Jerick, hindi mabubura ng isang paghingi ng tawad ang iyong masasamang intensyon na muntik ng kumitil sa buhay ko. At nagdulot ka rin ng matinding paghihirap kay Claire. Hindi ka makakawala ng ganito lang. Ngayong pinag-uusapan na nila ito, tinitigan ni Jerick si Denton at sinabi sa matinding boses, Mr. Carter, ang nangyari ngayong gabi ay kasalanan ng pamilya Palmer. Dahil dito, muntik ka ng kumilos para patayin ako at hindi maintindihan si Cheer. Gusto nilang maipasok si Claire sa kanilang pamilya sa lalong madaling panahon, kaya gumawa sila ng mga masasamang aksyon, anuman ang pagmamahal mo kay Claire. Sila ay isang masamang pamilya. Mr. Carter, mangyaring kanselahin ang pakikipag-ugnayan. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Benjamin. Ang mga salita ni Jerick ay halos parusang kamatayan para sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero ang mas ikinagulat niya ay alam talaga ni Jerick ang iniisip niya. Gusto niyang patayin si Herrick. Gusto niyang magalit si Mr. Carter sa relasyon ni Claire at Jerick. Pagkatapos, ibibigay ni Mr. Carter ang utos na pakasalan kaagad si Claire sa kanya. Iyon ang pangunahing plano ni Benjamin. Tama si Jerick sa lahat ng bagay. Si Jerick ay parang parasite sa kanyang tiyan. Alam niya ang lahat. Ito ay hindi kapanipaniwala. Hindi na nakayanan ni Emerson. Galit niyang sinaway si Herrick, huwag kang maglakas loob na magbulalas ng kalokohan. Kung patuloy na nagsasalita si Herrick, hindi magagawa ng pamilya Palmer na linisin ang kanilang pangalan kahit na ang lahat ng tubig sa isang ilog. Gayunpaman, tumingin si Denton kay Emerson at sinabing, Emerson, sa tingin ko ay may kabuluhan ang mga salita ni Jerick. Bakas ang pagkagulat sa mukha ni Emerson. Halatang hindi niya inaasahan na paprotektahan ni Denton si Herrick. Hindi niya binigyan ng anumang paggalang si Emerson, isang matandang kaibigan sa loob ng mga dekada. Si Emerson ay walang imik. Lolo, tama si Herrick. Para ipakasal ako sa Palmer family, gumawa sila ng walang prinsipyong paraan at sinubukan pa nilang sirain ang aming relasyon. Hinding-hindi ako magpapakasal kay Benjamin. Ang deklarasyon ni Claire ay nagpahayag ng kanyang determinasyon at galit. Tumingin si Denton kay Emerson. Emas, sa nakikita mo, ni Claire o Jerick ay hindi handang tanggapin ang iyong paghingi ng tawad. Kailangan mong pagbayaran ang bagay na ito, kaya kailangan kong gumawa ng isang mahirap na desisyon at kanselahin ang pakikipag-ugnayan na inayos ng aming mga pamilya. Nang marinig ito, lihim na natuwa si Claire. Ang hindi pagpapakasal kay Benjamin ay isang bagay na laging gusto ni Claire. Ngayon, sa wakas ay natupad na ang kanyang hiling. Maging si David at ang kanyang anak na babae, si Christine, ay nasiyahan. Sa wakas ay nailigtas nila si Claire mula sa isang krisis kasama si Herrick. Gayunpaman, ang pagkansela ay parang bombang sumabog sa isipan nina Emerson at Benjamin. Laking gulat nila. Dahil hindi lang may nabigo ang kanilang pamilya, nawalan pa sila ng engagement. Laking gulat ni Emerson. Ngunit ang usapin ngayon ay kailangang dumating sa puntong ito. Kung walang mareresolba, hindi lamang mag-aatubili sina Jerick at Claire na maniwala sa katotohanan, ngunit kahit na sina Denton at ang pamilyang Carter ay hinding-hindi mapawi ang kanilang galit. Kaya, maaari lamang tanggapin ni Emerson ang katotohanan ito. Wala na siyang nagawa kundi kausapin ulit si Denton tungkol sa kasal matapos ang usaping ito. Tumango si Emerson kay Denton. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Kinansela na ang engagement na ito. Nang marinig na sinang-ayunan ito ng kanyang lolo, ang puso ni Benjamin ay hinarap ng isa pang mapangwasak na dagok. Gayunpaman, dahil tinanggap ito ng kanyang lolo, hindi nararapat kung may sasabihin pa siya tungkol dito. Pagkatapos ay umalis si Emerson sa estado ng pamilya kasama sina Benjamin at Wallace. Pagkaalis nila, inutusan ni Dentop ang 12-dosenang Phantom Guard sa hall na umatras. Sa bulwagan, nanatili lamang ang 4 na miyembro ng Carter family, si David at ang kanyang anak na babae, at si Jerick.
Mukhang hindi na masyadong solemn na si Denton. Tinitigan niya sina Claire at Jeric. Bakit nakatayo ka pa dyan? Umupo ka. Bumalik sa katinuan sina Claire at Jeric at umupo sa sofa. Inutusan ni Denton ang kasambahay na tumabi. Stephen, hilingin mo sa isang tao na dalhan tayo ng kape. Oo, sir. Umalis si Stephen. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Stephen at isang maid na may dalang ilang tasa ng kape. Inilagay niya ang mga tasa sa tray sa harap ni Denton, Jeric, at ng iba pa. Pagkatapos ay kinawayan niya ang kanyang kamay sa kasambahay at umalis na ito. Magkape ka. Utos ni Denton sa lahat. Sina Jeric, ang mga magulang ni Claire, si David at ang kanyang anak na babae ay sumang-ayon at kinuha ang kanilang mga tasa upang inumin. Ngayong natapos na ang krisis, ang lahat ay nakadama ng higit na relax habang umiinom ng kanilang kape. Matapos maubos ang kape, sinabi ni David kay Denton, Mr. Carter, gabi na. Hinihintay ako ni Jessica sa bahay, dapat bumalik na kami ni Christine. Tumango si Denton. Pakisama mo si Jessica sa ibang araw. Ang tagal na nung huling beses na binisita niya ako. Sure, pupunta kami dito para bisitahin ka. May paggalang na sabi ni David. Colum, lolo, tito, tita. Colum, pinsan. Nagpaalam na rin si Christine sa lahat sa pamilya Carter. Dahil aalis na ang lahat, oras na rin para umalis si Herrick. Mr. Carter, aalis na rin ako. Tumayo si Jeric at yumuko sa kanya. Tumango si Denton. Kapag libre ka, mas madalas mong bisitahin si Claire. Ang mga salitang iyon ay nagulat sa lahat. Lalo na, naisip ni na Christopher at ng kanyang asawa, at ni David, ibig bang sabihin ay itinuturing na ngayon ni Denton si Jeric bilang kasintahan ni Claire. Halo-halong damdamin ang naramdaman ni David tungkol dito. Gusto lang niyang iligtas ang buhay ni na Jeric at Claire ngayong gabi. Ngunit gusto niyang si Jeric ang maging manugang niya, hindi ang pamilya Carter. Hindi niya matanggap na lihim niyang gustong ipaalala kay Jeric na huwag umibig kay Claire. Nakita nga ni Denton si Jeric bilang boyfriend ni Claire. Ngayong gabi, ipinakita ni Jeric ang parehong tapang at pagiging cool-headedness. Pinarusahan niya ang pamilya Palmer. Ang lahat ng ito ay nagpakita ng kanyang natatanging kakayahan. Si Denton ay nagkaroon ng isang buong bagong antas ng paggalang kay Jeric. Nang marinig ni Jeric ang sinabi ni Denton, hindi niya maiwasang mapasulyap kay Claire. Natuklasan niya na ang mukha ni Claire ay namumula sa kahihiyan bilang pag-asa. Ngayon ay walang pagpipilian si Herrick. Simula nung nagpanggap siyang kay Claire. Sagot niya kay Denton, okay, I will come often to visit both you. Kabanata 86. Si Herrick, David, at Christine ay lumabas ng villa. Nakita sila ng mga miyembro ng pamilya Carter. Pagkatapos ay sumakay silang tatlo sa isang Rolls-Royce. Kasama ang driver, umalis sila sa manor at tinungo ang lugar ng pamilya Foster. Habang nasa daan, tumingin si David kay Jeric at sinabing, sa wakas ay nakaligtas na kayo ni Claire sa krisis ngayong gabi. Sagot ni Jeric, nagtulungan kayo ni Christine. Kung hindi, namatay na sana ako ngayong gabi, at sinaktan si Claire. Gayunpaman, hindi iyon inisip ni Christine, na nakaupo sa tabi ni Jeric. Dahil hindi naman talaga niya boyfriend si Herrick. Ginawa niya ito hindi para sa pakikipagtulungan sa kanyang ama, ngunit para sa kanyang sarili. Siyempre, she dared not say that in front of David. Kung hindi, siya ay lilipad sa galit tulad ng kanyang lolo. Naalala ni David na sinimulan ni Denton na makita si Jeric bilang kasintahan ni Claire, kaya sinabi niya kay Jeric, nagpanggap ka na boyfriend ni Claire para lang matulungan siya. Kahit na tinuturing ka ng aking biyenan bilang kanyang kasintahan, hindi ka maaaring umibig sa kanya. Tumingin si Jeric sa kanya at awkward na sinabi, Mr. Foster, natatakot ako na kailangan kong ipagpatuloy ang pagpapanggap sa harap ni Mr. Carter. Kung hindi, malalaman niya na nakipagsabuatan ako sa iyo para dayain siya. Si David ay nasa isang dilema. Parang si Jeric na lang ang boyfriend ni Claire ngayon. Kung alam ni Mr. Carter ang katotohanan, maaaring hindi makayanan ni David ang galit ng kanyang biyenan.
Ngunit sa kabutihang palad, si Jeric at ang kanyang anak na babae, si Christine, ay nagmamahalan. Kahit nagpapanggap si Jeric bilang boyfriend ni Claire, wala namang magiging problema. Malaki ang tiwala ni David sa kanya dahil minsang nakipagpustahan si Jeric sa kanya ng $200 million para makadate si Christine. Kaya naman, naniniwala si David na mahal talaga ni Jeric si Christine. Tumingin si David kay Christine at nagtanong, "Christine, nagpapanggap lang si Jeric bilang boyfriend ni Claire. Wala kang pakialam, di ba?" Sinabi niya ito dahil nag-aalala siya na hindi siya masaya. Gayunpaman, hindi natuwa si Christine tungkol sa pagpapanggap ni Jeric bilang kasintahan ni Claire. Dahil walang pinagkaiba ang pagpapanggap ni Jeric bilang boyfriend ni Claire o boyfriend niya. Gayunpaman, tinanong siya ng kanyang ama tungkol dito. Hindi niya maihayag ang kanyang tunay na iniisip, kaya naglagay siya ng malungkot na ekspresyon at sinabi, "Siyempre hindi. Tinutulungan niya ang pinsan ko." Nang makita ito, pilit nang umiti si David. Mukhang may pakialam pa rin si Christine sa pagpapanggap ni Jeric. Ang manor ng pamilya Foster ay hindi malayo sa pamilya ng Carter kaya hindi nagtagal ay dumating doon ang Rolls-Royce. Bumaba sina Jeric, David, at Christine sa sasakyan. Nasa parking lot pa rin ng manor ang Mercedes ni Jeric. Dati pa siya pumunta dito. Madilim. Siya ay nagplano kasama ang pamilya ni David tungkol sa kung ano ang gagawin sa manor ng pamilya Carter ng maaga. Pagkababa ng sasakyan, naglakad sila papunta sa pinakamalaking villa sa manor. Sa ilalim ng mga ilaw, isang magandang babae ang nakatayo sa pintuan. Si Jessica iyon, ang ina ni Christine. Nakarinig siya ng tunog ng sasakyan at alam niyang nakabalik na ang kanyang asawa, kaya lumabas siya para hintayin sila. Pagdating nila sa pinto, mukhang nag-aalala si Jessica at nagtanong, "David, kumusta na? Okay lang ba si Claire? May ginawa ba si Dad kay Jeric?" Si Herrick, na nakatayo sa tabi ni David, ay ngumiti kay Jessica, at sumagot, "Mrs. Foster, ayos lang ako. Walang ginawa si Mr. Carter sa akin." Agad namang tanong ni Jessica, "And what about Claire, is she alright?" This time, si David naman ang sumagot, "She's fine. Sa loob tayo mag-usap." Tumango si Jessica. Pumasok sila sa villa. Umupo sila sa sofa sa sala, at nag-serve ng kape ang dalaga. Pagkatapos humigop ng kape, sinabi ni David kay Jessica ang lahat ng nangyari sa bahay ng pamilya Carter ngayong gabi. Nabalitaan ni Jessica na inutusan ng kanyang ama ang 12-dosenang gwardya na nakasuot ng itim na may mga palakol sa kanilang mga baywang upang pahirapan si Herrick. Nagulat siya, at namutla ang mukha niya. Pagkatapos ay nabalitaan niya na si David at ang kanyang anak na babae ay napawi ang galit ng kanyang ama sa wakas at na sina Jeric at Claire ay ligtas at maayos. Kaya nakahinga siya ng maluwag. At nang mabalitaan niyang kinansela ng kanyang ama ang pakikipag-ugnayan sa pamilya Palmer, natuwa siya. Napakasuklom ng pamilya Palmer. Gumawa sila ng masama para subukang mapang-asawa ni Claire si Benjamin. Gusto nilang saktan si Jeric at magdala ng kaguluhan sa pamilya Carter. Tama si Itay na ay cancel ang engagement. Kung talagang pinakasalan ni Claire si Benjamin, natatakot ako na pagsisihan niya ito sa hinaharap. Tumango si David. Gusto niyang sabihin sa kanyang asawa na itinuring na ngayon ng kanyang biyenan si Jeric bilang kasintahan ni Claire, kaya kailangan pa ring gampanan ni Jeric ang papel ng kanyang kasintahan. Pero naalala niya ang nangyari sa sasakyan. Hindi natuwa si Christine tungkol dito, kaya walang sinabi si David tungkol dito. Bukod dito, hindi niya alam kung gagawin niyang hindi masaya ang kanyang asawa kung siya. At sabihin sa kanya. Umupo si Jeric at nakipagkwentuhan saglit saka siya tumayo at umalis. Hiniling ni David kay Christine na makita si Jeric. Pumunta siya sa parking lot kasama si Herrick. Kinuha ni Jeric ang electronic key at in-unlock ang Mercedes. Binuksan niya ang pinto at umupo sa driver's seat. Pagkatapos ay tumingin siya kay Christine at sinabing, "Christine, maraming salamat sa gabing ito." Sincere siya sa mga sinabi niya. Kung hindi dahil sa pakikipagtulungan nito, hindi niya magagawang mawala ng mukha ang pamilya Palmer.
Gayunpaman, ikinaway ni Christine ang kanyang kamay sa kanya. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Hindi ko ginawa para sa'yo. Sinasabi ko sa lahat na hindi mo talaga ako boyfriend. Ngayon hindi na namin kailangang magpanggap na mag-asawa. Boyfriend ka na ng pinsan kong si Claire. Tumingin si Jeric sa kanya at ngumiti. Hindi ka na ginugulo ngayon ni Marco, kaya hindi mo na ako kailangan maging panangga mo, no, boyfriend muna. Tama ba ako? Kinagat ni Christine ang kanyang mga labi at tumango. Kahit medyo nakakasira sa self-esteem mo, hindi ko na kailangan ng tulong mo ngayon. Pero sa pagpapanggap mo bilang boyfriend ko, mayroon kang mansyon na nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar. At ang kotse na ito ay sa iyo. Hindi ka nakaranas ng anumang pagkalugi. Ngumiti si Jeric at walang sinabi. Kumuha siya ng dokumento at bank card at ibinigay kay Christine. Natigilan si Christine. Bakit? Naisip niya. Christine, kopya ito ng kontrata natin. Kung tama ang pagkakaalala ko, malinaw na nakasaad na kung kailangang wakasan ang kontrata, dapat magkasundo ang magkabilang panig. Kung hindi, kailangang magbayad ng 2 bilyong dolyar ang nag-default na partido bilang kabayaran. Tumingin si Jeric kay Christine na may mapanlinlang na tingin sa mukha. Natarante si Christine. Oo, may ganong sagnay, at sumasang-ayon akong buwagin ang kontrata. Napangiti si Herrick. Pero ayoko. Natigilan si Christine. Anong ibig niyang sabihin? Naisip niya. Hindi ba siya pumayag na i-dissolve ang kontrata natin? Tanong niya sa kanyang ulo. Nag-aalalang tanong ni Christine, Jeric gusto mong maglaro ng dirty? Kinabit na ni Jeric ang kanyang seatbelt. Pagtingin kay Christine sa labas ng bintana, ngumiti ito. Pinapirmahan mo ako ng kontrata. Ikaw ang unang nag-foul. Mayroong 40 milyong dolyar sa bank card na iyon. Ito ay para sa villa at sa kotse. Binili ko sila para sa iyo bilang iyong kasintahan. Magandang gabi, mahal ko. Pagkasabi noon ay pinaandar na ni Jeric ang sasakyan at pinabilis. Sa dagandong ng makina, isang bagzo ng hangin ang dumaan, at tumakbo na si Herrick S. Mercedes palayo. Naiwan si Christine, na ang mahabang buhok ay ginulo ng hangin. Nanginginig siya sa galit habang hawak sa kamay niya ang dokumento at bank card. Nagngangalit siya sa galit. Jeric bastard ka, papatayin kita. Kabanata 87. Sa manor ng pamilya Palmer. Nakaupo sa sofa sa sala sina Emerson, Wallace, at Benjamin, nakakauwi lang. Lahat silang tatlo ay may pangit na ekspresyon sa mukha. Benjamin, kung hindi ka naging malapit kay Marco at sa kanyang mga kaibigan at nagtiwala sa kanila ng husto, hindi sana tayo mawawalan ng labis ngayong gabi. Medyo nagalit si Wallace nang sabihin niya kay Benjamin, habulin mo sila bukas. Alam ni Benjamin na nagkamali ngayong gabi, na naging dahilan para ilabas ng kanyang ama ang galit kay Marco. Hindi siya naglakas loob na sumagot at tanging naisagot niya, okay, Dad. Itataboy ko sila bukas. Gayunpaman, sinabi ni Emerson, hindi. O, hindi natin sila mapapaalis. Nagtatakang tumingin si Benjamin at ang kanyang ama kay Emerson. Naguguluhan, nagtanong si Wallace, bakit ayaw mong itaboy si Marco at ang kanyang mga kaibigan? Malalim ang mga mata ni Emerson habang sinabing, dahil kaaway sila ni Jeric. Si Jeric ay nawalan kami ng mukha ngayong gabi. Hindi natin pwedeng pabayaan na lang. Magagamit natin si Marco para makaganti. Sinabi ni Wallace, Tay, kung gusto naming maalis si Herrick, mayroon kaming mga mahuhusay na pumatay sa aming pamilya. Maaari lang natin silang ipadala para gawin ito. Gayunpaman, umiling si Emerson. Hindi. Bagaman maaari naming ipadala ang aming mga pumatay, ang pamilya Foster ay nag-ayos ng mga gwardya upang protektahan siya. At boyfriend na siya ni Claire ngayon, kaya wala kaming magagawa sa kanya. Kung mamamatay si Jeric sa ating mga kamay, hinding-hindi uupo si Denton. Bagamat tumigil si Denton sa paggawa ng martial arts maraming taon na ang nakalilipas, napakataas pa rin ang kanyang katayuan sa larangang ito. As long as he gives the word, those martial arts masters will immediately wipe out our family for him. Sumikip ang mukha ni Wallace.
Siyempre, alam niya na si Denton ay isang mahusay na bayani sa larangan ng martial arts. Kahit na makapangyarihan ang pamilya Palmer, takot pa rin sila kay Denton, na parehong Panginoon ng isang mahusay na pamilya at isang walang awa na bayani. Bumaba ang tingin ni Emerson sa hindi idinisenyo at saman ng loob na si Benjamin. Benjamin, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagkansela ng engagement ngayong gabi. Wala kaming masyadong natalo ngayong gabi. Si Jeric ay naging kasintahan ni Claire, ngunit ano? Galing lang siya sa ordinaryong pamilya. Ngunit si Claire ay nag-iisang apo ni Denton. Sa tingin mo, ikakasal siya sa isang ordinaryong tao? Pagkasabi noon ay ipinatong ni Emerson ang kanyang kamay sa balikat ni Benjamin at marahang tinapik ito. Kung hindi mo kayang tiisin ang maliit na bagay, masisira mo ang engranding scheme. Sa huli, iisipin ni Denton na ikaw, na nakahihigit kay Jeric sa lahat ng aspeto, ang pinakaangkop na kandidato para maging asawa ni Claire. Ikaw ba? Femember, bakit gusto kong pakasalan mo siya? Naningkit ang mga mata ni Benjamin. Sabi niya, hindi ko ito makakalimutan. Sinabi mo sa akin na si Denton ay isang ambisyosong tao sa larangan ng martial arts sa loob ng mga dekada. Sa mga taong iyon, hindi mabilang na kayamanan ang naipon niya. Kapag napangasawa ko ang kanyang nag-iisang apo na si Claire, ang yaman ng pamilya Carter ay magiging atin. Huminto siya saglit at nagpatuloy, higit sa lahat, noong nasa martial arts field si Denton ilang dekada na ang nakalipas, nakakuha siya ng isang mapa ng kayamanan. Ang mapa na ito ay may kaugnayan sa kayamanan ng hari. As long as I can marry Claire, Denton will eventually give this treasure map to her. At sa pamamagitan ni Claire, makukuha natin ang mapa at ang kayamanan ng hari. Sa ganoong paraan, ang aming pamilyang Palmer ay maaaring magtamasa ng malaking kayamanan para sa mga susunod na henerasyon. Tumango si Emerson na may kasiyahan. Oo, ang aming huling layunin ay ang kayamanan ng pamilya Carter at ang kayamanan ng hari. Nalaman ni Emerson ang tungkol kay Denton ng treasure map ilang dekada na ang nakalipas ng hindi sinasadya. Maliban kina Wallace at Benjamin, hindi niya sinabi sa iba ang tungkol dito. Pagkatapos noon, tumingin si Emerson kay Benjamin at sinabing, dapat mong ayusin na pumunta sina Marco at Marlon ng palihim. At sabihin sa kanila na ginagawa mo ito dahil natagpuan sila ni Jeric at hiniling sa pamilyang Carter na patayin sila. Sa wakas ay naunawaan na ni Benjamin. Nakuha ko, Lolo. Kung ganoon, lalo pang kamumuhian ng grupo ni Marco si Herrick. Mga mata ni Emerson. Ang mga ito ay kasing lalim ng karagatan gaya ng sinabi niya, sabihin sa kanila na magtago pansamantala at huwag hanapin si Herrick. Kapag tama na ang oras, sabihin sa kanila na kumilos. Ang mga mata ni Benjamin ay kumislap sa isang matalim na liwanag. Oo, Lolo. Walang nangyari noong gabing iyon. Kinabukasan, nagpadala si Benjamin ng mga tao para hilingin kina Marco at Marlon na puntahan siya. Sinabi niya sa kanila na mag-aayos siya ng bagong tirahan para sa kanila. Natarante sina Marlon at Marco. Tanong ni Marlon kay Benjamin, Mr. Palmer, sa tingin mo ba ay pabigat tayo at gusto mo tayong itaboy? Mabilis na umiling si Benjamin. Hindi, sa tingin ko hindi ka pabigat sa akin. Kahit na naaawa ako sa kapalaran ng pamilyang Chapman at gusto kong pabayaan kang manatili, natatakot ako na hindi ka na mabubuhay dito. Hahanap ako ng pansamantalang tirahan para sa iyo. Kung hindi ka namin nailagay sa problema, bakit mo kami gustong umalis? Hindi maintindihan ni Marlon. Pagkatapos ay ikinwento ni Benjamin ang nangyari sa lugar ng pamilya Carter kagabi. Sinabi niya sa kanila na binayaran ni Christine si Jeric para maging fake boyfriend nito. Hindi sinubukan ni Jeric na manloko, kaya hindi siya namatay sa mga kamay ni Denton. Ibinunyag ni Jeric na ipinadala ni Benjamin si Marco para i-stalk sila ni Claire. Ginawa ni Benjamin ang kwento na si Denton ay galit na galit at hiniling kay Benjamin na ibigay si Marco sa pamilya Carter para bitayin. Hindi makayanan ni Benjamin na makitang binawian ng buhay si Marco, kaya inutusan niya itong umalis sa pamilya Palmer at magtago muna. Nang marinig ito, nagulat at naantig sina Marlon at Marco. Laking gulat nila na gusto silang patayin ni Denton.
Alam na alam ni Marlon kung gaano katikot si Denton. Siya ay isang bayani ng kanyang henerasyon sa Oak Haven. Naantig sila dahil hindi sila pinadala ni Benjamin sa pamilya Carter para mamatay. Agad namang nagpasalamat sina Marlon at Marco kay Benjamin. Mr. Palmer, salamat sa hindi mo pagpapadala sa amin sa pamilya Carter. Hindi namin makakalimutan ang iyong kabaitan. Kinaway-kaway ni Benjamin ang kanyang kamay na parabang isa siyang maawang tao. Mr. Salazar, Marco, ano ang sinasabi mo? Dahil sumama ka sa akin, ibig sabihin may tiwala ka sa akin. Paano kita hahayaang mamatay? Ako ay isang tao ng konsensya. Sincere na sabi ni Marlon. Ikaw ang pinakamabait na tao na nakita ko, at ito ay aming magandang kapalaran na makilala ka, Ginoo. Mr. Salazar, nasa iisang panig tayo, kaya't mangyaring huwag tumayo sa seremonya. Bagamat maaari kitang iligtas ngayon, dapat kang mag-ingat kay Jeric. Lagi kanyang iniisip na patayin ka. Sinisikap ni Benjamin na ipaalala kina Marlon at Marco na si Jeric ay laging naghahabol sa kanilang buhay. Gaya ng inaasahan, napuno ng puot ang kanilang mga mata nang marinig iyon. Kung hindi dahil kay Jeric, hindi gugustuhin ni Denton na patayin sila. Kung ganoon, hindi na nila kailangang iwan ang pamilya Palmer para magtago. Kung hindi dahil kay Jeric, hindi na bangkarot ang pamilya Chapman. Nagngangalit ang ngipin ni Marco. Jeric balang araw ay pira-piraso kita. Hindi nagtagal ay sumakay na sina Marlon at Marco sa sasakyan na inayos ni Benjamin para sa kanila at umalis sa pamilya Palmer. Asyenda. Pagkaalis nila sa sasakyan, lumabas si Wallace sa villa. Tumayo siya habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran habang nakatingin sa kanyang anak at nagtanong, umalis na ba sila? Oo, sagot ni Benjamin. Sinabi mo ba sa kanila na gustong kitilin ni Jeric ang kanilang buhay? Oo, ama. Hindi mo nakita kung ano sila nang marinig nila na gustong saktan sila ni Jeric. Nais nilang kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo. Haha, haha. Ang mag-ama sa harap ng villa ay nagpakawala ng nakakagigil na panunuya. Kabanata 88. Pagkalipas ng 15 araw, sa New Haven Commercial Plaza. Sa nakalipas na kalahating buwan, nakita ng maraming customer na namimili dito na walang laman ang isang tindahan sa isang magandang lokasyon. Ito ay inaayos araw at gabi. Pagkalipas ng 15 araw, nalaman ng maraming tao na may bagong restaurant na pinangalanang Evermore Diner sa Commercial Plaza. Maliwanag at malinis ang restaurant na may high-end na palamuti. Pinatugtog sa loob ang nakaka-relax at kaaya-ayang musika. Nakabihis ng maayos ang mga waiter at waitress doon. Sa harap ng restaurant ay nakatayo ang isang malaking board na may mga poster na nakadikit. Ang mga karatula ay nakasulat na, bukas na ang Evermore Diner. Binabasa din nila. Evermore Diner, isang restaurant mula sa totoong kanayunan. Mayroon kaming pinakamasarap na pagkain sa probinsya. Ang bawat solong ulam ay ginawa mula sa mga natural na sangkap sa pagsasaka. Ang mga ito ay tunay na natural, hindi kontaminado, masarap, at mas malusog. Papayagan ka nitong kumain ng may kapayapaan ng isip at gawing mas malusog ka. Kung mag-apply ka para sa isang membership card sa aming bagong restaurant at magbabayad ka ng $150, makakakuha ka ng $165 sa card. Magbayad ng $300 at makakakuha ka ng $330. Magbayad ng $450 at makakakuha ka ng $500. Kung gumastos ka ng $15 sa aming restaurant, makakakuha ka ng 10% na diskwento. Isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon sa harap ng mga poster at pinag-uusapan sila. Rustic na pagkain. Ang bawat ulam ay gawa sa natural na sangkap ng pagsasaka. Talagang natural, hindi kontaminado, masarap, at mas malusog. Nag-e-exaggerate lang sila. Wala na talagang simpleng pagkain ngayon. Lahat ng gulay ay tumutubo sa mga greenhouse ngayon. Umaasa lang kami na ang nalalabi sa pestisidyo ay hindi lalampas sa pamantayan. Ang pagkain ay palaging isang kontrobersyal na paksa sa Eldoria.
Hindi nakakagulat, ang karamihan ay hindi naniniwala na ang pagkain sa Evermore Diner ay natural at malusog. Sa kanilang mga mata, ito ay parang isang uri ng gimmick. Sa loob ng restaurant, hindi masaya si Harlan at ang kanyang asawang si Sofia nang marinig nila ang kanilang usapan. Bumulong si Sofia sa kanyang asawa, bakit hindi sila naniniwala na nagluluto kami ng tunay na pagkain sa probinsya? Hindi nila kasalanan. Tingnan ang pagkain ng ating bansa nitong mga nakaraang taon. Mga nakakalaso na itlog, muling ginamit na maruming langis, at lean meat powder. Napakaraming hindi ligtas na pagkain, kaya hindi naniniwala ang mga tao na mayroon talagang natural, malusog na pagkain kahit saan, walang magawang sabi ni Harlan sa asawa. Kabanata 88. Sa malumanay na boses, sinabi ni Sofia, ito ang lahat ng mga mangangalakal na itim ang puso na sumire sa reputasyon ng pagkain ng ating bansa. Nagbulungan si Harlan at ang kanyang asawa sa tindahan, habang ang mga tao sa labas ay nag-uusap kung natural ba talaga ang mga sangkap sa Evermore Diner. Ngunit walang pumasok sa restaurant para subukan ito. Medyo nahiya ang dosenang mga waiter at waitress sa restaurant tungkol dito. Iyon ay ang grand opening, at nag-alok sila ng maraming diskwento sa mga customer. Nakakatakot kung hindi sila makakaakit ng sinumang mga customer kahit na sa lahat ng mga diskwento. Hindi magandang senyales na walang pumapasok na customer. Nag-isip sandali si Harlan at sinabi sa mga walang ginagawang waiter at waitress, napakaraming tao sa labas. Lahat. Mangyaring lumabas at subukang hikayatin silang subukan ang aming pagkain. Mahigit 100 waiter at waitress ang sabay-sabay na sumagot sa kanya, okay, sir. Si Harlan at ang kanyang asawa ay nagmamay-ari ng 50% na bahagi ng restaurant. Sila ang may-ari ng restaurant at dito rin nagtrabaho bilang mga chef. Ang mga waiter at waitress ay lumabas ng restaurant at nagsimulang i-promote ang kanilang pagkain sa karamihan, na ipinakilala sa kanila ang bawat natural, malusog na ulam sa restaurant. Gayunpaman, kahit na nagbigay sila ng mga detalyadong paglalarawan, ang mga tao sa paligid ay may pagdududa pa rin tungkol sa kalidad ng kanilang pagkain. Kahit na sinubukan ng lahat ng empleyado ang kanilang makakaya, walang pumasok sa restaurant. Sa halip, maraming tao ang umalis, na parang walang interes. Nang makita ito, si Harlan at ang kanyang asawa ay nasaraan ng loob. Sa sandaling iyon, papunta ang mga sasakyan patungo sa Commercial Plaza. Summer. Ang nangungunang kotse ay isang pulang Ferrari. Ang driver sa loob ay isang magandang babae na may maputi na balat at mahabang buhok na nakapatong sa kanyang magandang balikat. Suot ang isang pares ng salaming pang-araw, agad siyang nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Ang kagandahan sa Ferrari ay si Claire. Sa likod ng Ferrari ay may 5 itim na Mercedes, Audis, at iba pang mga luxury car. Ilang luxury cars ang nakaparada sa harap ng Evermore Diner. Nang makita ang napakagandang grupo ng mga sasakyan, agad na natuwa ang 12-dosenang mga empleyadong nagsusumikap pa ring makakuha ng mga customer. Miss, nandito na si Carter. Pumila ka agad para salubungin si Ms. Carter. Papasok ako sa loob para kunin ang fireworks. Ang ilan sa kanila ay pumila sa harap ng restaurant, at ang ilan ay pumasok para kumuha. Lumabas din ng restaurant si Harlan at ang kanyang asawa para salubungin si Claire. Paputok. Bumaba si Claire sa Ferrari, habang mahigit 100 bodyguard na nakasuit at sunglass ang lumabas sa Audis. Pagkababa ng kanilang sasakyan, nagbabantay sila sa paligid ng isang Mercedes. Tila, ang tao sa Mercedes na iyon ay napakahalaga. Maging ang mga nanunood ay labis na nakikiusyoso kung sino ang nasa loob nito. Sa sandaling ito, dumating si Claire sa harap ng Mercedes, at binuksan ng 20 bodyguards ang pinto ng kotse. Pagkatapos, lumabas ang isang matandang may kulay silver na buhok na nakasuot ng puting suit. Si Denton Carter iyon. Nang makita si Denton, agad siyang nakilala ng isang tao sa karamihan. Bumulong siya sa katabi niya, hindi ba si Denton Carter iyon, ang patriarch ng pamilya Carter? Hindi lamang siya isang business tycoon sa Oak Haven, kundi isang sikat na bayani sa martial arts circle.
Pero, bakit nandito si Mr. Carter? Habang ang lahat ay nagulat at nakikiusyoso, si Claire ay lumapit kay Denton nang nakangiti. Lolo, nasa Evermore tayo. Diner ngayon. Tumangala si Denton sa restaurant at tumango. Pumasok tayo at tingnan natin. Hindi inaasahan ni Mr. at Mrs. Agosta na darating si Mr. Carter para ipagdiwang ang pagbubukas ng kanilang restaurant. Sila ay malugod na nagulat. Mr. Carter, Miss Carter, maligayang pagdating. Please pumasok ka. Mabilis na humakbang si Harlan at masiglang binati sila ng nakangiti. Tumingin si Denton kay Harlan at tinanong si Claire, sino ito? Lolo, ito ang ama ni Jeric. Ipinakilala siya ni Claire sa kanyang lolo. Sumilay ang ngiti sa marangal na mukha ni Denton nang tumango ito kay Havlan. Isang ordinaryong ngiti lang. Ngunit alam ni Claire na kahit ang mga sikat na tao mula sa malalaking pamilya sa Oakhaven ay hindi madaling makuha ang ngiti ng kanyang lolo. Ngumiti siya kay Harlan ng todo dahil kay Jeric. Ilang malalakas na putok ang narinig. Ang mga empleyadong nakatayo sa isang linya ay nagpaputok ng mga makukulay na paputok para salubungin sila. Sa gitna ng pagbagsak ng mga paputok, pinangunahan ni Harlan at ng kanyang asawa sina Claire at Denton sa Evermore Diner. Sinundan sila ng isang dosenang bodyguard na naka-sunglass sa loob. Sunod-sunod na umalis ang mga mamahaling sasakyan sa labas. Tanging ang Ferrari ni Claire ang nanatili doon. Laking gulat ng mga nanunood nang makita ang sikat na Mr. Carter at Miss Carter na pumasok sa Evermore Diner. Hindi kaya ang bagong bukas na restaurant na ito ay talagang may high-end at masasarap na pagkain? Marahil ang mga sangkap ay talagang binili mula sa mga magsasaka, at ang kanilang mga pagkaing may lasa sa kanayunan ay talagang natural at malusog. Kung hindi, bakit bibisita si Mr. Carter at Miss Carter sa lugar na ito? Akala nila. Kabanata 89. Sa restaurant, magalang na inakay ni Harlan sina Claire at Denton papunta sa isang table. Nagbuhos siya ng tsaa para sa kanila habang sinabi niyang, Miss Carter, Mr. Carter, welcome to my small restaurant. Ngumiti si Claire sa kanya. Salamat, Mr. Agosta. Ang mga bodyguard ay nakaupo sa ibang mga mesa ng random. Sa sandaling ito, tumingin si Denton kay Claire at sinabing, sinabi mo sa akin na may food therapy ang restaurant na ito at tiyak na lalago ang negosyo nito. Pero walang customer na dumating para kumain dito. Bakit ganun? Sa katunayan, gusto ni Claire na sabihin sa kanyang lolo na ang mga salitang iyon ay nanggaling kay Jeric, hindi sa kanya. Ngunit ngayon ay walang laman ang restaurant, at napakaraming tao na nakatingin lamang mula sa labas. Siyempre, hindi niya mabanggit si Jeric ngayon. Kung hindi, ang kanyang lolo ay magdududa hindi lamang sa kanyang kakayahan sa pamumuhunan, kundi pati na rin sa mga kakayahan ni Jeric. Hindi naging madali para sa kanyang lolo na kanselahin ang kanyang kasal sa pamilyang Palmer. Kung hindi niya gusto si Jeric sa hinaharap, malamang na kailangan niyang makipagtipan muli kay Benjamin. Lolo, ito ang unang araw na bukas ang restaurant. Hindi pa nakakatikim ng simpleng pagkain ang mga nasa labas kaya hindi nila alam kung gaano sila kasarap, awkward na paliwanag ni Claire. Ngunit sa katunayan, hindi pa niya natikman ang simpleng pagkain ng Evermore Diner, tulad ng mga taong nasa labas. Halata sa ekspresyon ni Denton na hindi siya naniniwala. Pumunta siya sa Evermore Diner dahil paulit-ulit nitong binanggit sa kanya na iba ito sa ibang restaurant at nakatutok ito sa food therapy. Bukod dito, sinabi ni Claire na ang food therapy ang magiging pinakasikat na trend sa industriya ng pagkain. Sinabi rin niya sa kanya na mamumuhunan siya ng malaki sa food therapy upang samantalahin ang pagkakataon sa merkado ng maaga. Sa loob ng ilang taon, makakagawa siya ng isang grupo ng restaurant, na ang sukat ng merkado ay magiging kasing laki ng industriya ng chip ng pamilya Carter. Nadama din ni G. Carter na ang konsepto ng food therapy ay makabago at may potensyal na lumikha ng isang malaking merkado. Kaya pumayag siyang pumunta sa Evermore Diner para tingnan. Gayunpaman, nang makitang walang laman ang restaurant sa unang araw ng negosyo nito, medyo nadismaya si Denton. Pero kahit anong disappointment niya, kailangan niyang kumain dito bago bumalik. Kung hindi niya gagawin, ito ay lubos na makakasira kay Claire. Pagtitiwala.
Kaya naman, tumingin siya kay Harlan at sinabing, medyo nagugutom ako. Gusto ko ang ilan sa iyong pinakamahusay na simpleng pagkain. Hayaan mo akong tikman. Mister, gusto ni Carter na makatikim ng simpleng pagkain. Napaisip si Harlan. Agad siyang nabuhayan ng loob at sobrang saya. Nagmamadali siyang sumagot, Mr. Carter, please give me a moment, magluluto ako ng ilang ulam para sa iyo ngayon din. Bahagyang tumanggo si Denton. Sa totoo lang, hindi niya akalain na magiging napakasarap ng simpleng pagkain. Kung hindi dahil kay Claire, hindi siya kakain. Sa restaurant na ito, si Harlan at ang kanyang asawa, si Sofia, ay pumasok sa kusina ng may masiglang espiritu. Mula sa kusina ay dumating ang mga tunog ng exhaust ventilation, nasusunog na mantika, at pagluluto. Maya-maya, may waiter na naghain ng mga pinggan. Inilagay niya ito sa mesa para kina Denton at Claire. May inihaw na manok na niluto sa sinaunang paraan, mac and cheese, tonic drink, rice noodles, at iba pa. Lahat ng pangunahing pagkain, mga inumin, at mga pinggan ay naroon. Napatingin si Claire sa pagkain. Pamilyar siya sa ilan dito, tulad ng inihaw na manok at rice noodles, na makikita saan man sa Oak Haven. Gayunpaman, nobela sa kanya ang tonic drink at mac at cheese. Hindi pa niya natitikman ang mga ito noon. Ang iba pang mga pagkain ay mukhang medyo pamilyar, ngunit iba ito sa mga kilala niya. Kaya mas gusto niyang matikman ang mga ito. Dalawang waitress ang sumandok ng makapal at berdeng tonic na inumin mula sa isang ceramic container na may mahabang kutsara at ibinuhos ito sa dalawang mangkok para kina Denton at Claire ayon sa pagkakasunod. Pagkatapos ay ipinakilala ito ng dalawang babae sa kanila. Mr. Carter, Miss Carter, ito ang pinakasikat na tonic drink mula sa Springvale, Elmwood. Ito ay ginawa gamit ang higit sa 100 ligaw na halamang gamot na may mga benepisyo sa kalusugan. Sa sariwang, natural na lasa, ito ay napakasarap. Siyempre, si Harlan ang nagsabi sa mga waitress. Ang layunin niya ay ipaalam sa mga kumakain ang mga katangian ng tonic drink. Matapos marinig ang kanilang pagpapakilala, naging interesado si Claire dito. Bahagyang tumanggo si Denton. Malinaw, ang inumin na gawa sa 100 uri ng mga ligaw na damo ay pumukaw sa kanyang pagkamausisa. Sinabi ni Claire sa kanya, Lolo, subukan natin ito. Okay. Tumanggo siya bilang tugon, saka sumandok ng malapot at berdeng inumin gamit ang isang kutsara at humigop. Pagkatapos ay kumunat ang noo ng matanda. Nang makita ito, nagulat ang mga waiter sa paligid niya. Sa tingin ba ni Mr. Carter ay hindi masarap ang tonic drink? Habang sila ay nalilito, sumalok muli ang matanda at humigop muli. Pagkatapos ng ikatlong paghigop ng ikaapat, hindi niya napigil ang tikman ito. Pero palalim ng palalim ang pagsimangot niya. Dahil dito ay lalong naramdaman ng tubig sa tabi niya na hindi niya ito gusto. Ang waiter ay palihim na pumasok sa kusina at iniulat ang sitwasyon kay Harlan, na abala sa pagluluto. Nang marinig iyon, natakot si Harlan kaya nahulog ang spatula sa kanyang kamay sa kaldero. Mukha siyang nagpapanik. Mapurol ang kanyang mga mata habang sinasabi, hindi ito maganda. Dapat isipin ni Mr. Carter na masama ang lasa ng tonic drink. Hindi ako makapaniwala na ang aking restaurant ay magkakaroon ng masamang reputasyon sa unang araw ng negosyo. Walang darating para kumain dito sa hinaharap. Sa malungkot na mukha, hinayla ni Harlan ang sarili at iniabot ang spatula sa asawa. Dito ka na lang at magluto. Kukunin ko. Tingnan mo. Pagkatapos, sinundan niya ang waiter palabas ng kusina at pumunta sa dining area. Pagdating pa lang nila ay agad silang nagulat. Dahil nakita nila na sina Mr. Carter at Claire ay niluluto ang pagkain sa mesa, na parabang ilang araw na silang nagugutom. Si Claire, isang magandang ginang mula sa isang mayamang pamilya, ay wala nang pakialam sa kanyang imahe. Pinunit niya ang mga pakpak ng manok gamit ang dalawang kamay at nagsimulang kumain hanggang sa natatakpan ng mantika ang bibig at kamay. Gayunpaman, wala siyang pakialam tungkol doon. Tila puro masasarap na pagkain ang nasa mata niya. Maging si Mr. Carter, isang lalaking may awtoridad, ay hindi napigil ang kumain sa sandaling ito.
Habang kumakain sila, hindi nila napigil ang sabihin, ang sarap. Sobrang sarap. Gayunpaman, nalaman ni Harlan na bagaman sinabi ni G. Carter na ito ay masarap, ang kanyang mga kilay ay nakakunot pa rin ng mahigpit. Bigla siyang naintindihan. Sumimangot si Mr. Carter hindi dahil masama ang lasa ng pagkain, kundi dahil sa sobrang sarap. Labis na ikinatuwa ni Harlan. Kabanata 10. Matapos mapuno ang kanyang tiyan ay napatigil kaagad si Denton sa pagsimangot. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na parang nag-iisip ng masasarap na pagkain. Makatas at masarap ang inihaw na manok. Nalalasahan ko pa ang bango ng kanin. Ang tonic na inumin ay malambot at berde. Bagamat mukhang ordinaryo, nakakapresko ang lasa. Ang rice noodles ay naglabas ng natural na halimuyak ng kanin at lasa ng chewy. Ito ay isang kakaiba at kasiya siyang karanasan. Gayun din. Nagsalita si Denton na parang gourmet at nagpatuloy sa pagbibigay ng review sa bawat ulam na katatapos lang niyang subukan. Halos lahat ng mga pagkain ay nakakuha ng mahusay na mga pagsusuri mula kay Denton. Pagkatapos matikman at mag-review, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, tumingin kay Claire, at sinabing, "Claire, matagal na akong hindi nakakakain ng ganoon kasarap na pagkain." Iyon ay hindi lamang isang kasiyahan. Pumupuri siya mula sa kanyang puso. Si Denton, isang big shot, ay pagod sa pagkain ng mga delicacy. Nagsimula pa siyang kumain ng mga simpleng pagkain tulad ng sandwich, salad, at gatas. Naniniwala siya na ang pagkain ay kahawig ng buhay. Ang isang tao ay nananabik ng isang simpleng buhay pagkatapos yumaman, kahit na siya ay nagdusa ng husto sa mga unang yugto ng kanyang buhay. Ganoon din sa pagkain. Pagkatapos magkaroon ng napakaraming delicacy, mas gusto ng isang lalaki ang simple at malinis na pagkain, na mas masarap. Ang crustic na pagkain na kinakain ngayon ni Denton ay malinis na pagkain. Kaya, itinuring niya ang pagkain na iyon bilang hindi mailarawang masarap. Paulit-ulit na tumango si Claire at sinabing, "Opo, Lolo. Sa tingin ko rin ay masarap ang manok, noodles, at tonic na inumin." With that, dinilaan niya ang lasa sa kanyang mga hinlalaki, na tila masarap pa ring manok. Nang makita iyon, lahat ng tao sa restaurant ay natigilan. Ang mga waiter, si Harlan, at ang ilang nabiglaang mga bodyguard ay hindi alam kung ano. Para sabihin. Hindi pa nakita ng mga bodyguard na iyon ang kanilang amo na nilamon ng ganoong pagkain. Nagulat silang lahat. Kasabay nito, namalayan nilang kumikalam ang sikmura nila habang pinapanood sina Denton at Claire na kumakain. Nais nilang malaman kung ang inihaw na manok, rice noodles, at tonic na inumin ay kasing sarap. Sabi ni Denton. Napansin ni Denton na lahat ng mga bodyguard niya ay napapalunok, kaya sinabi niya kay Harlan, "Mr. Harlan, pakisilbihan ang aking mga bodyguard ng parehong pagkain tulad ng sa amin." Sandaling nag-react si Harlan, at pagkatapos ay lumiwanag ang kanyang mukha, at sumagot siya ng malinaw at malakas, "Oo. Pupunta ako kaagad." With that, masaya siyang pumunta sa kusina. Nagluluto si Sofia sa kusina. Natarante siya nang makita ang masayang mukha ni Harlan. Kaya, nag-aalala siyang nagtanong, "Akala ko hindi na-enjoy ni Mr. Carter ang pagkain. Bakit ka masaya?" Ngumisi si Harlan. "Paano mo nasasabi yan? Kinain nila lahat ng ulam. Gusto nila ang pagkain." Nanlaki ang mga mata ni Sofia sa pagtataka at doble confirmed ito, "Talaga?" "Oo. Nag-order lang si Mr. Carter para sa mga bodyguard niya. Kung ang isang mayamang tao tulad ni Mr. Carter ay nagustuhan ng aming pagkain, sa palagay mo ba ay nangangahulugang magkakaroon ng mas maraming mga tao na magugustuhan ito?" Tara, balik na sa trabaho. Naghihintay na ang mga bodyguard niya. "Oo, magluto tayo kaagad." Agad namang nagluto ang dalawa. Maya-maya, isa-isang inihain sa mesa ang simpleng pagkain. Maingat na kumain ang mga bodyguard sa simula dahil gusto nilang subukan muna ito. Ngunit sa lalong madaling panahon ay pumayag sila, tinanggal nila ang kanilang salaming pang-araw, at ang kanilang mga mata ay puno ng hindi paniniwala. Hindi nila akalain na napakasarap pala ng pagkain sa probinsya. Ang pagkain ay nagpagutom sa kanila,
kaya hindi nila napigilan ang kanilang sarili. Nagsimula silang kumain na parang isang grupo ng mga lobo. Ang paraan ng pagkain nila ay mukhang mas kakilakilabot kaysa kay Denton at Claire. Nang maghain ng ulam, sabay-sabay na naglaban ang lahat ng bodyguard para sa pagkain, naiwan lamang ang isang walang laman na plato sa langgam. Instant. Nang makita ang eksenang iyon, natigilan ang mga waiter. Dahil sa sobrang bilis kumain ng mga bodyguard, si Harlan at ang kanyang asawa ay walang sapat na oras para magluto at hindi na rin makasabay sa kanilang bilis. Nang tuluyang mapuno ang lahat ng bodyguards, May 30th na walang laman na plato na nakatambak sa mesa. Kumain sila tulad ng mga kabayo, at ang mesa ay isang kabuoang gulo. Malakas na dumighay ang mga bodyguard at kontentong napasandal sa kanilang mga upuan, ninanamnam pa rin ang masasarap na pagkain. Hindi nila maiwasang magtaka kung kailan sila huling nagkaroon ng ganitong kasalanan. Siguro mga taon na ang nakalipas. Pagkatapos ay naalala nila na ito ay ang parehong panlasa na mayroon sila sa kanilang pagkabata. Ang mga pinggan ay nagbalik sa kanilang mga alaala sa pagkabata. Ilang sandali pa bago bumalik sa katinuan ang mga waiter. Dahan-dahan silang pumunta sa mesa at nagsimulang kunin ang mga walang laman na plato. Habang ginagawa ang gawaing ito, hindi nila maiwasang magtaka kung bakit parang ilang araw silang nagugutom sa mga bisita nila ngayon. Kakaibang eksena. Sa puntong iyon, si Harlan, na sa wakas ay tapos na sa trabaho, ay lumabas ng kusina. Natutuwa siyang makita ang mga bodyguard na nasisiyahan sa throws. Siya at ang kanyang asawa, hindi na kailangang sabihin, ay gumawa muli ng magandang trabaho sa pagkakataong ito. Ang pinakadakilang tagumpay para sa isang chef ay makita ang isang tao na nasisiyahan sa mga pagkaing inihanda niya. Mr. Harlan, punta ka dito. Bigla siyang tinawag ni Denton. Si Harlan ay masikasong lumapit at nagtanong. Ano pa ang maitutulong ko sa iyo, Mr. Carter? Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinapik ni Denton ang upuan sa tabi niya at sinabing, maupo ka. Gusto kong makakuha ng ilang tip sa pagluluto mula sa iyo. Hindi inaasahan ni Harlan na ang big shot sa Oak Haven ay hihingi sa kanya ng mga tip sa pagluluto. Medyo nambobola siya. Umupo siya at mahinhin na sinabi. Denton. Hindi ako sigurado sa aking mga tip sa pagluluto, ngunit handa akong sabihin sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Ngumiti si Denton at sinabing, gusto ko lang malaman kung bakit masarap ang inihaw na manok, rice noodles, at tonic drink. Nakikita ko. Simple lang. Ang pangunahing dahilan ay ang mga ito ay ginawa mula sa mga natural na sangkap. Halimbawa, pinapakain namin ang mga manok sa bukid at sariwang gulay, kaya ang karne ng manok ay isang natural na delicacy. Hindi tulad ng mga manok na nagpapakain ng artificial na sangkap sa kanilang mga manok, mataimtim na sabi ni Harlan. Mga pananim. Alam ni Harlan na ang pinakamahirap na bahagi ng paggawa ng simpleng pagkain ay ang mga sangkap. Ang isa ay maaaring gumawa ng isang kamangha-manghang ulam sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng natural na sangkap. Espesyal na ibinigay ng New Haven Commercial Plaza ang lahat ng sangkap para sa Evermore Diner. Tinitiyak ng mga nakapagpapatibay na sangkap ang kalidad ng mga pinggan. Kaya naman napakasarap nila. Nang marinig iyon, tumango si Denton at sinabing, I see. Ang sikreto ay tungkol sa mga sangkap. Nag-enjoy ako sa mga luto mo ngayon. Madalas akong bibisita sa lugar na ito. Pagkatapos nun, tumayo si Denton. At sinabi kay Claire, kung gusto mong mag-invest sa Evermore Diner para sa simpleng pagkain ito, sabihin mo lang sa akin. Makukuha mo ang aking suportang pinansyal. Tapos naglakad na siya palabas. Agad namang sumunod ang mga bodyguard sa likod para protektahan siya. Matapos marinig ang sinabi ng lolo niya, bumalik sa katinuan si Claire, saka nagliwanag ang mukha. Pumayag din ang lolo ko dyan. Ang simpleng pagkain ng natural na pangangalaga sa kalusugan ay magiging isang malaking negosyo.